gumawa ho kayo ng task or mag-list kayo ng mga dapat. Tangina ano yun? Tangina, nagbabarila na dito guys. Yo, what's up and hello everyone. So for today's video, no? Puta ina. Parang familiar sa ano natin na, parang may familiar tayo sa ano ba? Parang may katulad tayo sa intro natin. So ngayon is magtuturo tayo. Tangina, magtuturo. Ano ka, coach? So, yap. Tama yung narinig niya is magtuturo tayo. Since dati, nung nagsisimula ako na gumawa ng videos or gumawa ng content ko, no? Naghihirap po talaga ako na mag-isip kung ano yung mga dapat kong ilagay sa mga videos na i-upload ko sa mga social media account ko. So, ngayon is medyo nalagpasan natin yung stage na yun, no? So, mag-share tayo para makatulong rin tayo sa mga gustong pumasok sa video creation. So, ano nga ba yun? So, una, mag-isip kayo ng ano guys, ng hobby or mga bagay na gusto nyong gawin. So, for example, marunong kayo sa basketball. So, i-breakdown nyo yun siya. Kunyari, sa unang video nyo, igagawa kayo ng tutorial kung paano mag-dribble. Mga ganun-ganun ngayon. Tapos, yun, pag naaral nyo na yun, since alam nyo naman yung kung paano mag-dribble kasi yun nga, hobby nyo yun. So, hindi kayo mahihirapan doon gumawa ng video. So, isang content na yun, no? So, kunyari, pangalawang content nyo is about din sa basketball. So, ituro nyo doon kung paano mag-shoot ng tama. Damn, shoot. Diba? Pang yun, dalawang videos na yun kung i-breakdown nyo siya. So, lagi nyong i-breakdown yung mga content na gagawin nyo. So, wag nyong sabay-sabayin. Kasi kapag nagsisimula pa lang kayo, mahihirapan ho talaga kayo gawin or gumawa ng content para sa mga videos na i-upload nyo. So, hati-hatiin nyo. Kung mamayang gabi, i-upload nyo is para sa paano mag-dribble. Tapos, next day, paano mag-shoot. Tapos, pangatlong video nyo kung paano maniko ng kalaban. Wag ganun, no? Wag ganun. So, yun. Maghanap kayo ng hobby na gusto nyo or yung mga bagay na gusto nyo. Then, i-cut nyo sa maraming bahagi. Wow, bahagi. Sa maraming topic. So, i-cut nyo yun ng marami, i-breakdown nyo. Tapos, aralin nyo. Tapos, yun, gawan nyo ng video. Sure naman ako, kapag gusto nyo yung isang bagay, hindi kayo mahihirapan gawan ng video yun. So, another example, no? Gumawa ho kayo ng task or mag-list kayo ng mga dapat. Tangina ano yun? Tangina, nagbabarila na dito guys. So, ano ba? Nasaan na ba tayo? Nalito tuloy ako. So, maggawa kayo ng task or list ng mga dapat nyong gawin para after gumawa ng task at pag kinagabihan, pwede nyo nang gawin kasi kapag gabi kasi guys, mas maganda talaga gumawa ng videos kapag gabi kasi tahimik at medyo marirelax yung utak nyo, no? Wala namang mga sasakyan na dadaan na pag gabi. So, kung walang aso dyan sa inyo, dito kasi maraming aso, tatahol ng tatahol eh. So, suggestion ko lang, no? Gabi kayo gumawa ng videos kasi maraming bagay or maraming benefits yung paggawa ng mga videos kapag gabi. So, gumawa kayo ng task, ilis nyo, tapos aralin nyo, tapos pag kinagabihan, gawin nyo na. So, wag nyo pagbukasan kasi di nyo yan magagawa. Sure ako, 100% di nyo magagawa yun. Based in history. Kasi nangyari na yun sa akin eh, yung sasabihin ko eh, kunyari gumawa ko ng ng topic, tapos inaral ko, tapos sasabihin ko, since naaral ko na rin naman yun, bukas ko na to gagawin, madali na lang to. Pag kinabukasan, marami akong gagawin ulit. So, hindi ko na magagawa yun. So, sasabihin ko naman, sige, bukas na lang. May oras pa naman. Hanggang sa hindi ko na magawa. So, huwag niyong gagawin yun. Kung meron kayong naisip na task ngayon at na wala namang gagawin sa time na yun, gawin nyo na. Huwag nyo nang pagbukasan. So, yun lang. Ilang tips na ba yun? 3? Hindi ko alam eh. So, siguro 3 na yun. Pagpasensyaan nyo na yung buhok ko, no? Kasi medyo mahaba na at magpapagupit tayo. So, abangan nyo yan. Mayroon tayong twist sa pagupit natin. Putay na. Pagbabago. So, another tips guys, no? Kapag gagawa ka ng mga videos or nagbabala ka na pasukin yung content creation or vlogging, wag kang mahiya talaga. So, ayusin mo muna yung isip mo. Mindset mo.
So, kailangan focus ka lang kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo or sa content creation mo. Huwag mong pakinggan yung ibang tao kasi kapag pinakinggan mo yung mga opinion ng mga yan, wala kang magagawa or wala kang patutunguhan doon. So, probably pag pinakinggan mo sila, hindi mo magagawa yung mga gusto mong gawin. Kasi yung mga yan, parang mga nag-aantay lang yan ng mga gagawin mo tapos ipupuna. So, wag mong papakinggan yun. So, bago ka pumasok sa content creation, ihanda mo na yung isip mo, boy. Yung utak mo, ihanda mo na. Kasi probably yung mga yan, yung mga tao na nakapaligid sa'yo, mag-aabang yan ng mga mali mo at ipupuna ka nila. So, kailangan mentally prepared ka talaga kapag gagawa ka ng mga content mo. And also, kasi kapag mentally prepared ka, bumaba man yung views mo, tumaas man yung views mo, may magkaroon ka man ng basher, wala silang magagawa or hindi ka maapektuhan. So, kailangan mentally prepared ka and kailangan malawak yung pangunawa mo sa bagay-bagay. So, yun lang. And I hope na makuha mo yung goal mo this coming 2025. No? So, ako sinimulan ko na last month pa. So, kung gusto mo mapanood yung mga videos ko last month, meron na mga in-upload dito sa YouTube channel ko. And scroll mo lang. And marami ka rin matututunan doon. No? Kasi sa akin, na-overcome ko na. And nag-share na ako ng mga dapat kong i-share sa mga gustong pasukin yung content creation. So, yun lang. And I hope mapanood mo to. And see you in the next video guys. Bye-bye.